Ang puso ng hari ng rock and roll ay 2 beses na mas malaki kaysa sa dapat nito na totoong sukat. 4 na buwan din ito na hindi makadumi. Natagpuan ito na walang saplot sa banyo niya. Ito naman ang kinalabasan ng kanyang otopsiya. Ipinanganak bilang si Elvis Aaron Presley ng 8 ng January. Ito ay ng taong 1935. Ito ay si Tupelo sa Mississippi sa bansa ng Amerika. Ang ama nito na si Vernon ay kung ano-anong hanap buhay ang pinasok para lamang masuportahan ang kanilang lumalaki na pamilya. Samantalang ang ina naman nito na si Gladys ay isang nurse aide sa St. Joseph Hospital at sa gabi naman ay nagtatrabaho din ito bilang isang serbidora sa isang kainan malapit sa kanilang tinitirahan. Kambal ang unang supling ni Gladys at Vernon, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa pagsilang pa lamang 35 minuto bago si Elvis, ang kanyang kakambal na pinangalanan na si Jesse Garon ay kinuha agad ng puong may kapa. Naging malusog naman ang sumunod na sanggol at pinangalanan nila ito na si Elvis. Ayon sa kakilala ng pamilyang Presley, kapos man sila at salat sa mga material na bagay, hindi naman nagkulang ang kanyang mga magulang sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Naging napakamalapit ni Elvis sa kanyang ina na si Gladys. Sadyang naging matindi ito kung promotekta sa kanyang kaisa-isa na anak. Marahil dahil na rin siguro sa dinaanan nitong sakit nang nasawi ang kakambal nitong si Elvis. Mas lalong naging malapit pa ang mag-ina nang makulong ang ama nito dahil sa pememeke ng tseke. Ng taong 1938, dahil sa suporta at pagmamahal ng ina, si Elvis ay nagsimulang ipakita ang kanyang kakaibang talento at hilig na rin sa musika. Taong 1954, nagsimula si Elvis na magtanghal sa ilalim ng pamamahala ng Sun Record sa Memphis. Nang huling bahagi ng taong 1955, lumipat naman ito ng iba na kumpanya. Ito ay nasa RCA Records na. Lang taong 1956, si Elvis Presley ay isa na sa pinakasikat na mang-aawit sa bansa ng Amerika. Bukod sa musika, dahil na rin sa tila makaakit-akit nitong itsura, nakuha rin ito na maging aktor na hawak ng Paramount. Ng taong 1956, bumida ito sa box office na ang pelikula na ang Love Me Tender. Matapos nito, hindi na mapigilan ang tuluyan ng pagsikat ng aktor. 18 mga kanta nito ang naging #1 sa Amerika. Kabilang na dito ay ang kantang Don't Be Cruel, Good Luck Charm at Suspicious Mind. Nang ika-9 ng Setyembre ng taong 1956, lumabas si Elvis sa Ed Sullivan Show. Pinanood ito ng 60 milyong mga Amerikano. Sa panahong ito, si Elvis ay 21 taong gulang pa lamang. Nang taong 1957, nang inilabas ang album ni Elvis, ito ay bumenta ng 20 milyong mga kopya. Ang ilan sa pinaka naging matagumpay na kanta ni Elvis ay ang mga sumusunod: Blue Suede Shoes, Can't Help Falling in Love, All Shook Up, Let It Me Be Your Teddy Bear, at ang Are You Lonesome Tonight. Taong 1986, si Elvis Presley ay isa na sa pinakaunang tao na binigyan ng bituin sa Rock and Roll Hall of Fame. Nang taong 1957, sikat na sikat man ito, ay kinakailangan pa rin na magsilbi sa bayan. Ito ay sumabak bilang isang sundalo sa bansa ng Germany sa loob ng 1.5 taon. Nang taong 1958, ang ina ni Elvis na si Gladys ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Agarang umuwi si Elvis sa ina at ng pareho ring buwan, binawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na ina. Ito ay sa edad niya na 46 na taong gulang lamang. Ayon sa doktor na ito ay inatake sa puso. Dahil na rin sa sobrang pag-inom nito ng nakalalasing na inumin, bumigay ang atay nito sa kasinundan ng pag-atake sa puso. Ayon mismo kay Elvis na kasabay ng pagpanom ng ina ay nabawasan ng malaki ang puwang sa puso niya. Bumalik muli si Elvis sa pagsisilbi sa militar. Mayo ng taong 1967, nakipag-isang dibdib ang noon ay 32 taong gulang na ang King of Rock and Roll. Matapos ang 1 taon, isinilang naman ang kanyang kaisa-isang anak na babae na si Lisa Marie Presley. Ngunit ang pagsasama ng dalawa ay hindi nagtagal at makalipas lamang ang 6 na taon, si Priscilla at si Elvis ay nagdiborsyo na. Naging masalimuot man ang kanyang personal na buhay. Nakilala naman nito ang kanyang bagong magiging sinisinta. Ito ay ng 19 ng Nobyembre, muling tumibok ang puso ni Elvis Presley. Ito ay nang
nang makilala niya ang kanyang sumunod na magiging nobya. Ito ay si Ginger Alden na noon ay 20 taong gulang at itong si Elvis ay 41 taong gulang na. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Tila ba si Elvis ay unti-unting nalulubog naman sa depresyon. Ayon sa mga naging malapit sa hari ng rock and roll na ilang kilo ang tinaba nito. Lagi naman itong nagkukulong din sa kanyang silid nila ni Ginger at walang ginawa kung hindi ang kumain ng mga sobrang masesebong mga pagkain. Kasama sa araw-araw ay nilalantakan niya ay ang cheeseburger na paborito niya. Sumapit ang 16 ng Agosto. Natagpuan ang King of Rock and Roll na walang saplot at nakataob sa sarili nitong banyo. Idineklara ito na binawian ng buhay sa edad nito na 42 taong gulang. Ang kinalabasan ng otopsiya, ayon sa kanyang nobya na si Ginger, ay nang madaling araw na iyon hindi pa rin makatulog itong si Elvis. At dahil nga sanay na siya sa palagi ang ginagawa ng kanyang kapareha, hindi ito masyadong ininda ang mga sinasabi niya. Mayroon pribadong nurse si Elvis na palagi ang nasa bahay niya. Ayon sa nurse na ilang buwan na ayaw maligo ng hari ng rock and roll. Napakadalang din daw nito na basain ang sarili niya. Kaya naman dahil dito ay tinutubuan na ito ng mga kati-kati sa katawan. Ayon sa kasintahan nito na si Ginger na nang matagpuan niya si Elvis, wala pa itong pang-itaas at nakapajama lamang at ito ay naabutan niya na nakababa hanggang talampakan niya. Dagdag ni Ginger na ang kamay ni Elvis ay nakita niya na nakataas at bukas ang mga palad. Agad na tinihaya ni Ginger si Elvis at dahan-dahang iniharap nito ang muka nito sa kanya. Doon tila ba narinig daw niya na may hangin na lumabas pa sa ilong nito. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ginger na tila ba namamagana ang muka ni Elvis nang makita niya. Dahan-dahan nitong binuksan ang isa sa talukap ng mata nito. Doon nakita niya na pulang-pula ang mata nito at naipit ng ngipin ang dila niya. 3:30 ng hapon, dinala ang King of Rock and Roll sa Baptist Hospital. Doon idineklara na ito na dead on arrival. Ayon sa otopsiya, na atake sa puso ang ikinasawi ni Elvis Presley. Ito ay dahil sama-sama at halo-halo na ang naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Ayon sa testamento ng doktor nito na sobrang taas ang kolesterol ng King of Rock and Roll. Iba't ibang gamot na rin ang iniinom nito kasama na ang gamot sa kanyang bali noon sa likuran, ang gamot sa kanyang bituka dahil paminsan umaabot daw ng 4 na mga buwan na hindi ito makadumi ng maayos. Ayon sa mga doktor na marahil sa tindi ng pag-ire nitong si Elvis Presley, ang isa sa kanyang ugat sa puso na dumadaan naman sa may tiyan ay napuwersa na nagresulta naman upang atakihin siya. At dahil tulog ang kanyang kinakasama na si Ginger ay hindi agad ito na naagapan pa. Hanggang sa ito nga kinahapunan ay makita niya. Ngunit ang lahat ay nahuli na. Kasama sa report na ilang beses na tinangkang i-CPR si Elvis Presley, ngunit wala na ito na pulso. Wala rin naman naitala na foul play sa kanyang otopsiya. Iniwan ni Elvis ang kanyang kaisa-isang anak na si Lisa Marie Presley nang ito ay 9 na taong gulang pa lamang. Si Elvis naman noon ay dikit na sa 42 taong gulang. Mga katinagalog ko, anong pinakapaborito niyong pelikula o kanta nitong si Elvis Presley? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay basahin. Ang pinaka magandang sagot po ay magkakamit po ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.